Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating dulang. Mr. Romántico. Magandang umaga po mga giliw naming taga-subaybay. Narito na ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating tagapakinig. Dear Mr. Romántico, ako po si Melody ng Binangonan, Rizal. Ang pag-ibig daw ay isang sugal at hindi lang puso ang nakataya rito, kundi pati na rin ang dangal at kaluluwa. At paano ka babangon kung sakaling ikaw ay mabigo at matalo? Paano ka makababawi kung sakaling mawala ang pinakamamahal mo? Bakit ka nag-taxi? Nasaan ang kotse mo? Wala na akong kotse. Kaya nga, saan mo dinala, Denver? Nakahanap. Nakahanap? Paano nangyari yon? Nawala doon sa pinaradahan ko. Saan mo ba pinarada? Sa opisina? Hindi ron. Uy, saan nga? At paano nawala? Ang kulit mo, Melody. Ang dami mong tanong. O anong gusto mo? Manahimik na lang ako? Nung nawala yung aso natin, hinanap ko. Kotse pa kaya? Huwag mo nang hanapin dahil hindi mo na makikita. Denver, pwede ba tapatin mo ako? Ano ba talaga ang nangyari? Hindi ka ba marunong umintindi? Ang sabi ko, huwag mo na akong usisain. Dahil lalo lamang umiinit ang ulo ko. Ang sabihin mo, pinatalo mo sa sugal ang kotse. Nung nakaraang buwan, inubos mo na sa kasino ang isang kinsenas mong sahod. Tapos last week, nalaman ko, naka-close na ang iyong savings account. At ngayon, kotse naman. Denver, malala ka na. Eh, ano ba problema mo? Sa'yo ba ako humihingi ng pinasusugal ko? Ha? Pera ko yun. Wala kang pakialam doon. Pera natin. Dahil mag-asawa tayo. Ako kumakayod. Kaya ako rin ang napapagod. Hindi ikaw ang nahihirapan. Kaya huwag kang magrereklamo. Huwag mo sabihin yan. Ang totoo, hirap na nga ako. Labis na ako nag-aalala. Hindi na magandang nangyayari. Habang tumatagal, palala ka na ng palala. Natatakot na ako sa kahihinatnan ng mga ginagawa mo. Hindi naman ganun dati ang asawa mo, di ba? Ano ba nangyari sa kanya? Tama ko yung sinabi niyo, Itay. Mabait at responsabling padre de pamilya si Denver. Pero bigla po siyang nagbago nung mapabarkada doon sa mga sugarol na kaibigan. Dati na siya nagsusugal. Nakakalaro ko pa nga siya sa tongis. Pero libangan lang niya yun. Yun na nga po ang problema. Masyado siyang nalibang. Nag-level up na yun dahil natuto na siya magkasino. Ba, hindi ko na gusto yan, anak. Baka dumating ang puntong pati kayong mag-ina, sugal niya. Ayun na nga po mismo ang ginagawa niya. Dahil parang kami na nga ni Angel yung nakataya sa masamang bisyong sumisira sa aming magandang pagsasama. Bago ka lumisan, sana'y maturuan mo. Bago itong kotse mo, Bridget. Nasaan ay dati? Nabangga ako kahapon eh. Kaya nandun sa kasa, pinaparepair ko. Eh naman pala, bakit bumili ka ng bago? Dahil kailangan ko. Ganun ba? Eh baka naman pwedeng bilhin ko na lang sa'yo yung dati mong kotse. Kung magsalita ka, parang meron kang ibabayad. Ang laki na kaya
magkano utang mo sa akin? Kaya nga idagdag mo na lang sa listahan ng utang ko. Paano kung hindi ka makabayad? Saka na lang natin pag-usapan yan. Kung gusto mong patungan mo na lang ng interest. Sure, madali akong kausap. Pero, pwede ko na bang makuha ang interest ko? Wala nga akong pera. Ano ka ba? Ayun! Sakto! May nakita na ako. Ano nakita mo? Narito na tayo, Denver. Motel ito ah. Kaya nga, dito ko sisingilin ang tubo ng utang mo. Mr. Romantiko. Bago ka lumisan, sana'y maturuan mo. Si Bridget ay isang bad influence, Mr. Romantiko. Dahil siyang nagturo kay Denver na magkasino. At dahil marami siyang pera, kaya siyang nagpaluwal ng mga ipinatatalo ng aking asawa. At wala naman siyang kamuwang-muwang na ang kanyang kinakagat ay isang patibong na hindi niya matatakasan. Nakapapaliw ka, Pedro. Sige, Nakapapaliw ka. sige, Denver. Mabaliw ka. Nunurin mo ako ng iyong pagnanasa. Ano ba yan? Kanina ko pa tinatawagan si Denver. Hindi ko makontak-kontak. Hindi rin nagre-reply sa mga text ko. Mag-aalas 2 na ng madaling araw. Ilang beses na rin siyang inabot ng 10 oras ng gabi. Pero ngayon lang siya hindi nagpaalam. Ay! No! Nahulog ang picture frame na nakasabit sa dingding. Nabasag ang frame ng wedding picture namin ni Denver. Bigla akong kinabahan. Oh my God. Ano kayang ibig sabihin nito? Mula nang makasama ka. Kanina ka pa walang imik. Don't tell me, hindi ka nag-enjoy. Hindi yun ang iniisip ko. Kaya nga, bakit bigla kang tumahimik? Samantalang kanina lang, para kang asong umaalulong. Grabe ka, Bridget. Dami naman pwede mo sabihin sa aso mo pa ako ikinumpara. Nagtataka lang kasi ako sa biglang pagbabago ng mood mo. Ano bang problema? Naisip ko lang ang pamilya ko. Nakukonsensya na ako. Ang laki na nang naipatalo mo sa sugal. Pero ngayon ka lang nakonsensya. Pera lang yun. Pero sa pagkakataong ito, ako na mismong nakataya sa kakaibang sugal na pinasok ko. Ganon talaga, Denver. Sumugal ka. Kaya dapat nakahanda kang matalo. Mr. Romantiko. Bago ka lumisan, sana'y maturuan mo. 8 taon na kaming kasal ni Denver, Mr. Romantiko. At naging maayos naman ang aming pagsasama sa mahabang panahon. Ito lang huling taon, naging komplikado ang aming sitwasyon. Hanggang sa tuluyan siyang mahulog kay Bridget, na tila isang kumunoy, na kung saan ang aking asawa ay unti-unting lumulubog at mukhang hindi na makakaahon. Tulad ng lumuha at Mama, tulungan niyo naman ako. Hindi ako nagkulang sa pangaral at pagpapaalala sa anak ko. Umpisa pa lamang sa pagkabata,
Tinuruan ko na siya ng magandang asal. Naging matino naman siya. Ikaw mismo ang makapagpapatunay niyan. Pero malaki na pong pinagbago ni Denver. Yun nga rin ang kinalulungkot ko dahil nalihis siya ng landas. Ano ngayon ang dapat natin gawin? Paano natin siya matutulungan? Kailangan siya muna mauna at magkusang tulungan ang kanyang sarili. Pero hindi ho yun ang nakikita ko. Habang tumatagal, lalo siyang nalululong sa sugal. Wala na tayong ibang magagawa kundi ang manalangin. Pagdasal nating sana matauhan na ang asawa mo bago maging huli ang lahat. Makababawi rin ako, Luis. Yan naman ang lagi mong sinasabi, Denver. Pero ano nangyari? Sa halip na makabawi ka at makaahon, lalo kang nalubog. Panapanahon lang yan. Matatapos din ang kamalasan ko at malapit nang dumating ang swerte ko. Yan ang problema sa sugal eh. Mas maraming minamalas, kaya mas marami rin ang natatalo. Mananalo rin ako balang araw. Oh, marami nang namulubit na sirang buhay dahil sa ganyang pananaw. Kaya gumising ka na, Denver. Huwag mong hayaang mauwi sa isang bangungot ang iyong mga pangarap. Wala ka na. Alaunay medya na ng madaling araw. Wala pa rin si Denver. Sana naman kaya naligaw ang isang yun. Matawagan nga. Sana naman makonta ko na siya. Ayan, nagre-ring ang phone niya. Sana sagutin niya. Please, sumagot ka naman, Denver. Hello? Hello? Sino ka? Bakit ikaw ang sumagot ng phone? Mr. Romantico. Wala ka na. Mr. Romantico, sa buong panahon ng aming pagsasama, hindi pa nasangkot kahit kaninong babae si Denver. Kaya labis akong nabigla sa eksenang hindi ko inaasahan. At bakit nga ba ganun? Ni hindi man lang ako kinutuba na may ginagawang milagro ang asawa ko. At hindi ko lubos akalain merong ahas na makapapasok sa aming paraiso. At sino nga ba ang ahas na iyon? Laman ng bawat mong dasal. Sino ka? Bakit ikaw ang sumagot ng cellphone? Nasaan si Denver? Oh, I'm sorry. Wrong number ang tinawagan mo. Anong wrong number? Hindi ako maaaring magkamali dahil number ito ng asawa ko. Baka nagkamali ka lang ng pindot. Pwede ba wag mo kong gawin tanga? Umamin ka na. Kabit ka ba ng asawa ko? Pasensya na. Wala akong panahon makipagtalo sa'yo. Bye. Hello? Hello? Buisit. Naputo lang linya. Tatawagan ko ulit. Number you have dialed is either unattended or Naka-off na ang cellphone ni Denver. Buisit na babaeng yun. Gagawin pa akong tanga. Obvious naman na nagsisinungaling. Malamang. Kirida siya ng asawa ko. Kailan pa, Denver? Kailan pa? Kailan mo pa ako niloloko, hayop ka? At bakit? Bakit mo ito nagawa sa akin? Bago ka lumisan, sana'y maturuan mo. Bakit kasi sinagot mo yung tawag niya? Malay ko ba na asawa mo pala yun? Kahit sino pang tumawag, hindi ka dapat nakikialam. Paano ngayon yan?
di, nabisto na tayo ni Melody. Wala akong sinabi sa kanya dahil pinutol ko agad ang aming pag-uusap. Ang sabi ko, wrong number siya. At sa palagay mo ba, uubra ang ganong palusot? Tapos na, nangyari na. Kaya wag mo na akong sisihin. Ngayon pa lang ha, dapat magkaliwanagan na tayo. Kung ano man ang namamagitan sa atin, wala yung personalan. Napipilitan lang ako dahil ginigipit mo ako. Kunwari ka pa. Gustong gusto mo rin naman. Pinararaos ko lang yung init ng ating mga katawan. Hanggang doon lang yun. Alam ko yon, Denver. Kahit pa saang langit tayo makarating, at the end of the day, pamilya pa rin ang pipiliin mo. Dahil yon ang mas matimbang sa'yo. Mabuti naman at alam mo. Kaya huwag kang umasa na ipagpapalit ko sa'yo ang aking asawa at anak. Wala yun. Nasa inuman lang kami at marami kami. Kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Bakit siya sumagot sa cellphone mo? Nasa CR kasi ako nang tumawag ka. Ay, di ba? Kung gagawa ka ng kasinungalingan, yung namang kapanipaniwala, babaw ng palusot mo. Di kung ayaw mo maniwala, edi wag. Hindi ko na problema yun. Please, Denver. Huwag ka nang magsinungaling. Sabihin mong totoo. Sino ba talagang babaeng yun? Sabi ko naman sa'yo, wala yun. Hindi yun big deal. Ikaw lang ang nagpapalaki ng issue. Pero... Shut up! Tama na. Tumigil ka na. Naririndi na ako sa'yo. Mr. Romantico. Bago ka lumisan, Hindi ako tanga, Mr. Romantico. Kaya alam kong nagsisinungaling si Denver. Ganun pa man, hindi ko na pinalawig pa ang aming pagtatalo at baka humantong lang yun sa mas malaking sigalot. Sinikap kong pakalmahin ang aking sarili. Subalit, paano nga ba ako matatahimik kung patuloy na sumisigaw ang aking nababalisang damdamin? at sa'yo ay Sa bagay, wala pa naman akong matibay na ebidensya dahil hanggang hinala at pagdududa lang ako. Pero paano kung totoo ang kutob ko? Yung perang ipinatalo niya sa sugal, pwede pa niyang mabawi sa ibang paraan. Pero paano kung si Denver na ang mawala sa akin? Kaya kong magtiis at mabuhay ng walang asawa. Pero paano naman ang anak ko? Hindi ko maaatim na mawalan siya ng ama. O Diyos ko, huwag niyo naman pong ipahintulot na magkatotoo ang pinangangambahan ko. Mami? Bakit po kayo umiiyak? Ha? Ay, hindi anak. Napuwing lang ako, hindi ako umiiyak. Kanina ko po kayo pinagmamasdan. Para pong marami kayong iniisip. At nagsasalita po kayong mag-isa. Okay lang ako. Huwag mo kong alalahanin. Narinig ko po kanina. Nag-aaway kayo ni Daddy. Normal lang yun, anak. Siyempre nagkakaroon din kami ng hindi pagkakaintindihan ng daddy mo. Basta, Mami. Love ko po kayo ni Daddy. At ayoko po nakikita kayong nag-aaway. Pangako, anak. Hindi ko hayaang masira ang pamilya natin. Ipaglalaban ko ang daddy mo. Kahit hanggang kamatayan. Denver,
Pang big time ang warehouse na ito. Mukhang paldo ka ngayon. Sinuwerte ka siguro, no? Magkano ba panalo mo? Malas ka eh. Talo ko ng 50,000. Ibang klase ka rin, ha? Natalo ka na nga, pero parang nagdidiwang ka pa ng bonggang-bongga. Dito lang kasi ako pwedeng bumawi eh. O, saan ka naman kumuha ng pondo? May financier ako. At para siyang ATM. Pwede akong mag-withdraw anumang oras na gustuin ko. Sino? Si Bridget? At ano naman ang kapalit? Ano pa? Eh di ang kapugian ko. Denver, binabalaan kita. Huwag ka masyadong kampante dahil baka dumating ang araw. Hindi lang katawan mong maging pambayad. Baka singilin na rin niya ang puso't kaluluwa mo. Wala muna ako may bibigay sa'yo hanggang sa katapusan ng buwang ito. Bakit? Anong problema? Sumobra ka na sa limit. Binibigyan mo na ako ng limit? May negosyo ako minimaintain. At kung pagbibigyan ko ang lahat ng lungo mo, sigurado mababankrupt ako. At kapag wala na akong pera, siguradong bibitiw ka na sa akin. Kaya hindi ko hahayaang mangyari yun. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nagturo sa akin magkasino. At ikaw rin mismo nagbibigay sa akin ng ipinasusugal ko. Ang kaso nga, sumusobra ka na. Kaya konting hinay naman. Sige. Ikaw ang bahala. Kapag nakakita ako ng ibang financer, sorry ka na lang. Bakit? Sa palagay mo, pakakawalan kita ng gano'n na lang? Malaki na ang investment ko sa'yo. Kaya hindi kita bibitawan hanggat hindi mo nababayaran ng lahat ng utang mo sa akin. Mr. Romantiko. Bago ka lumisan, sana'y maturuan mo. Ayokong sumuko, Mr. Romantiko. Kaya umaasa pa rin ako na magbabago si Denver. At titigilan na niya ang kanyang masamang bisyo. Subalit nabigo ako. Dahil habang tumatagal, lalo siyang nagiging talamak. Naputulan na tayo ng tubig. Malapit na rin maputol yung kuryente. Sa bagay, wala namang silbi yung ref natin dahil ubos na yung mga pagkain doon. Bakit hindi mong gawa ng paraan? Bakit ako? Trabaho mo yung Melody. Ikaw ang nagmamanage ng mga gastusin dito sa bahay. Anong i-manage ko? Wala ka namang binibigay na panggastos. Kaya nga problema mo yan. Ay, yan naman kasi ang hirap sa'yo. Ipinatalo mo sa sugal yung buo mong sweldo. Pagkatapos ulo kong pasasakitin mo. Pwede ba? Huwag mo na akong talakan, ha? Dahil lalo lamang ako nababad trip. Huwag ka nang dumagdag pa sa kamalasan ko, okay? Hindi ikaw ang malas, kundi ako. Dahil sa dinami-dami ng lalaki sa mundo, isang irresponsableng katulad mo pa ang napangasawa ko. Tay, pwede ho ba? Dito muna kami ni Angel kahit na ilang araw lang. Bakit? Anong pinag-awayan niyo ni Denver? Katulad pa rin ng dati, yung pagiging sugarol niya. Hindi pa rin ba siya tumitigil sa kanyang masamang bisyo? Mas malala pa nga ho ngayon. Wala na ho yung pag-asa. Para din kasing droga ang sugal eh. Nakaka-addict. Kaya nga po, para na nga siyang addict, drug addict na pabigat at sakit ng ulo. Ano kaya kung makapag-iwalay ka na sa kanya? Sa palagay niyo ba, yun yung tamang solusyon? Pansamantala lang naman. Kapag tumilo na siya, edi saka ka na lang bumalik sa kanya. Dalawang linggo ka na rito, anak. Kailan ka ba uuwi? Wala na po akong uuwian, ma.
Kaya nga sunduin mo na yung asawa at anak doon sa biyanan mo at umuwi na kayo. Baka makasanayan nyo yan, tuluyan na kayo magkahiwalay. Yun nga po ang problema eh. Wala na kaming uuwian. Ano ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Yung bahay ho namin, nakasanla na sa bangko. Ha? Bakit? Huwag mo sabihin nagawa mo yon dahil wala ka nang ipangtusto sa pagsusugal mo. Mr. Romantico. Wala ka na. Nakipagmatigasan kami ni Denver sa isa't isa, Mr. Romantico. Kaya 2 linggo rin kaming hindi nag-uusap. At masasabi kong iyon na marahil ang pinakamatindi naming pag-aaway. Subalit, meron pa palang mas mabigat na dahilan upang lalong lumaki ang nilikang sunog ng aking asawa. At nangangamba akong tuluyang matutupok ng apoy ang aming relasyon. Ang buhay ng ating Hindi pa ba tayo pwedeng umuwi, Denver? Huwag muna ngayon. Dito muna kayo ni Angel. Dahil may ayusin pa akong problema. Anong problema? Huwag mo nang alamin. Kaya ko nang mag-isa yan. Mag-asawa tayo. Problema mo, problema ko na rin. Gusto kitang damayan at tulungan. Pero paano ko magagawa yun? Kung maglilihim ka sa akin. Ayoko nang dagdagan pa ang sakit ng ulo mo. Si Angel na lang ang pagtuunan mo ng pansin. Lalo lang sasakit ang ulo ko sa kaiisip ng bagay na hindi ko naman alam kung ano. Kaya nga huwag mo nang alamin. Kaya ko itong mag-isa. Magtiwala ka sa akin. Ikaw ang walang tiwala sa akin. Dahil ayaw mong sabihin kung ano talagang nangyayari sa'yo. Mag-aaway na naman ba tayo? Yan ba gusto mo, Melody? Paiiralin mo ba ang tigas ng ulo? Okay. Fine. Bahala ka. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo. paano kung wala ka na? Hayaan mo na lang siya sa problema niya. May sarili ka ring alalahanin. Yun na nga po, Itay. Nadagdagan lang ang mga bagay na inaalala ko. Wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Kaya wag mo rin siyang pakialaman. Hindi naman po pwedeng ganon, Itay. Asawa ko si Denver. Apektado po ako sa lahat ng bagay na gagawin niya. Ang kaso nga, gusto niyang magsarili. Ayaw kanyang isama. O di pabayaan mo siya magdusang mag-isa. Sabi ko na nga ba, hindi ka rin makakatiis. Lalapit ka rin sa akin. Wala na kasi kung ibang malalapitan. Bakit? Wala ka bang nakitang bagong financier na tutubos ng bahay mo? Paano mo nalaman? Minamanmanan ko ang mga kilos mo, kaya alam ko ang mga nangyayari sa'yo. Ganon. Under surveillance pala ako. Siyempre, alam mo namang sa'yo lang nakafocus ang aking paningin. Don't worry. Nakausap ko na ang manager ng bangkong pinagsanlaan mo. Magsabi ka lang dahil anumang oras ay willing akong mag-issue ng cheque. Talaga? Mhm. Maraming salamat, Bridget. Maasahan ka talaga. Anong salamat? Hindi libre yan, Denver. Alam ko maniningil ka. Pero ano naman ang ibabayad ko? Ikaw, Denver. Ikaw ang gusto kong maging kabayaran. Mr. Romantico. Paano kung wala ka na? Ano ka mo?
Pakiulit nga yung sinabi mo. Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, ikaw ang magiging kabayaran ng lahat. Makailang ulit ko nang ibinayad ang sarili ko, hindi ba? Kaya kung tutusin, may sukli pa ako. Hindi mo kasi ako naiintindihan, Denver. Linawin mo kasi. Ano ba talaga ang gusto mo mangyari? Sa bahay ka na uuwi. Dahil magsasama na tayo. Ano? Gusto mong iwan ko ang pamilya ko at sumama sa'yo? Masyado naman yatang malaki ang hinihingi mong kabayaran. Sinabi ko bang iwan mo ang pamilya mo? Hindi mo yung kailangan gawin. Pero paano nga mangyayaring gusto mo? Paano tayo magsasama nang hindi ko iiwan ang pamilya ko? Mag-resign ka sa trabaho mo. Yung oras na gugugulin mo sa opisina, sa akin mo ilalaan. Huwag kang mag-alala. Dahil susweldohan kita ng doble sa kinikita mo. Wow! Ang galing mong mag-isip, Bridget. Ibang klase ka. Pero, ano ngayon ang tawag sa magiging position ko sa trabahong gusto mong ipagawa? Husband for rent? Wala akong pakialam kung ano ang gusto mong itawag doon. Basta ang mahalaga sa akin, mabigyan mo ako ng sapat na panahon. Atensyon. At kahit konting pagmamahal. Nabili mo na ang katawan ko. Pati pa naman puso. Gusto mo ring bilhin? Kung po pwede nga lang, bakit hindi? Kaya sige, sabihin mo. Name your price. Magkano ang pag-ibig mo? Imposible yan sinasabi mo. Malabang mangyari dahil isa yung malaking katarantaduhan. Hindi kita pipilitin, Denver. Desisyon mo yan. Kaya pag-isipan mong mabuti. Pero kung tatanggihan mo ang proposal ko, may utang ka pa rin sa akin. At sisingilin kita hanggang sa huling sentimo sa lahat ng nagastos ko sa'yo. Kung tutuusin, pabor sa akin ang proposal ni Bridget. Matutubos ko ng bahay. Matudoble pa ang sahod ko. Pero mahahawakan naman niya ako sa leeg. Pagiging sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto niya. At kung tatanggi naman ako, hindi ko na matutubos ang bahay. At siguradong mag-aaway kami ni Melody. Posible pa yung pag-ugatan ng paghihiwalay namin. At hindi rin ako tatantana ni Bridget. Guguluhin niya ang buhay ko. Ay, nako. Ano ba ang gagawin ko? Malalim ang iniisip mo, ha? Malapit na akong mawindang, ma. Alam ko. Pinoproblema mo kung paano matutubos sa bahay mo. Nasabi mo na ba yan sa asawa mo? Hindi na niya kailangan malaman pa. At isa pa, hindi naman yan conjugal property. Dahil na-acquire ko ang bahay na yan bago pa lamang kami kasal. Kahit na. Karapatan pa rin yung malaman. Dahil mag-asawa kayo. Ano ba talaga ang plano mo? Hahayaan mo na lamang bang marimata yun? Magagawa ko ng paraan yun, ma. Subalit magiging komplikado ang aking sitwasyon. Bakit mo nasabi yan? Tsaka, ano ba talaga ang problema? Ganito kasi, nasa alanganing sitwasyon po ako ngayon. Para ako nakabitin sa isang puno at may anaconda na gusto kong lingkisin. At kung bibitaw naman ako, mahuhulog ako sa ilog
na kung saan maraming buwayang nag-aabang. Mas malalim pa sa ilog yan sinasabi mo eh. Pwede ba babawan mo para maintindihan kita? Mr. Romantiko. Bago ka lumisan, sana'y maturuan mo. Napakahirap ng kalagayan ni Denver, Mr. Romantico. Dalawa lang ang maaari niyang pagpilian. At kahit alin ang kanyang piliin, malalagay siya sa alanganing sitwasyon. Parehong mabigat ang gagawin niyang desisyon. Kaya ang pinili niya ay ang inaakala niyang mas madaling buhatin. Tinanggap niya ang proposal ni Bridget at lingid sa aking kaalaman ang kanilang naging kasunduan. Tama lang ang desisyon mo, Denver. And don't worry, hindi mo ito pagsisisihan. Ano naman ang garantiya ko na hindi ako magsisisi? Be a good boy, my dear. At sinisiguro ko sa'yo, wala kang magiging problema. Ano ka pa, Bridget? Malaking problema nga itong pinasok ko eh. Wala naman akong ibang magagawa dahil mas malaki ang magiging problema ko kapag kinalabang kita. Tama. Very good. Mabuti naman at alam mo. Pero wag mong iisipin magkalaban tayo. Hindi ako ganong kasakim. Konting pagtingin lang ang hinihingi ko sa'yo. Napakaliit na pabor kumpara sa magiging ganansya mo. At kung mag-iisip kang mabuti, wala kang talo rito. Mas malaking sugal ito. Dahil pag nagkataon, mas malaki pa ng higit sa 10 beses ang mawawala sa akin kumpara sa mga naipatalo ko sa kasino. Hindi perang nakataya rito, kundi dangal, puso at kaluluwa. Pareho lamang tayong sumusugal, Denver. Kaya good luck na lang sa ating dalawa. Galingan na lang natin ang paglalaro upang pareho tayong manalo. Baka pwede tayong mag-family bonding sa linggo. Kasama natin si Itay. Hindi pwede, may pasok ako. Holiday. May pasok ka? Kailangan ko mag-overtime. Marami akong utang na dapat bayaran. Ang pagkakaalam ko, sarado ang opisina ninyo pag-araw ng linggo. Nag-resign na ako ron. May iba na ako employer at mas malaki ang sahod ko. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Huwag mo na alamin. Eto na naman kami. Sinusolo na naman niya. Melody, kung ayaw mo ng away, makinig ka na lang sa akin. Huwag ka nang mag-usisa. Bago ka lumisan, sana'y maturuan mo. Matagal na kaming hindi nagkakausap ni Denver. Para kasing umiiwas na siya sa akin eh. Bakit naman? O ewan ko sa kanya. Bakit hindi mo alam? Siyempre may dahilan. Baka meron kang alam na hindi ko dapat malaman. Mukhang may tinutumbok ang pananalita mo ha. Nagtataka lang ako sa kanya eh. Parang ang dami niyang tinatago sa akin. Baka may alam ka. I'm sorry, Melody. Ayokong makialam sa problema niya. Kung sa bagay, magkaibigan kayo kaya alam kong pagtatakpan mo siya kung sakaling may ginagawa siyang anomalya. Isa lang ang maipapayo ko sa'yo. What you don't know won't hurt you. Kaya, huwag mo nang alamin ang hindi mo alam dahil masasaktan ka lang. Mr. Romantiko. Bago ka lumisan, sana'y maturuan mo. Mr. Romantico, bagamat walang direktang sinabi sa akin ng kaibigan ni Denver, malinaw ang mensaheng gusto niyang iparating. Tunay ngang may inililihim sa akin
ang aking asawa. Kaya naman, lalo akong naging curious na malaman ang isang bagay na alam kong yuyurak sa aking puso. Inihanda ko na ang sarili kong masaktan kesa naman mabaliw ako dahil sa sobrang pag-iisip. Dahil naniwala. Umuwi ba sa araw-araw? Anong oras? Opo, Itay. Palagi po siyang umuwi. Yung pinaka-late niyang uwi, alas 10 ng gabi. Pero kadalasan, alas 8 pa lang ng gabi, nasa bahay na siya. Wala ka ba napapansin kakaiba sa mga ikinikilos niya? Wala naman po. Pero, may mga pagkakataon nakikita ko siya na tulala Oh, at malalim ang iniisip. hindi ka ba nag-uusisa? Tuwing tatanungin ko naman siya, laging sinasabi, pagod at wala sa kondisyon. Magmatyag ka na lang. At lagi kang magtanong sa mga ginagawa niya araw-araw. Tatandaan mong lahat ang mga sinasabi niya. At ikaw na mismo ang makapapansin kung nagsisinungaling siya. Mahigit 7 buwan ang nakalipas. Pero wala naman akong napansin na kakaiba sa mga kinikilos ni Denver. At mukhang normal ng lahat. Dahil tuluyan na siya nagbago. Hindi na siya nagsusugal. Pero bakit ganun? Hindi pa rin nawawala ang kutob ko. Melody? Malalim ng gabi. Bakit hindi ka pa natutulog? Gising ka pa pala. Oo. Kanina pa kita pinagpamastan habang nakaupo ka dyan sa kama. Patulog ka na. Di pa ako inaantok. Ano ba ang gumugulo sa isip mo? Wala. Walang ano man ito. Huwag mo kong intindihin. Okay. Bahala ka. Tutulog na ako. Good night. Good night. Mukhang okay naman ang lahat. Siguro, ako lang ang nag-iisip ng hindi maganda. Kaya ako rin mismong tumatakot sa sarili ko. Marahil, nagdududa na rin siya sa akin. Pero wala siyang mapapansin. Dahil naging maingat ako sa mga sinasabi at kinikilos ko. At sana nga, manatiling ganito na lamang ang sitwasyon. Para walang gulo. Pero alam ko, balang araw malalantad din ang katotohanan. Kaya bahala na. Saka ko na lang po problemahin yun kapag nangyari na. Wala ka na. Kanina pa kitang napapansin. Parang hindi ka mapakali. At kung saan-saan ka lumilingon. Hindi kasi maganda ang kutob ko eh. Bakit kasi dito pa Sambol na ito tayo nagpunta? Nalipat na kasi rito ang klinik ng doktor na pupuntahan natin. May problema ba? Wala naman, kinakabahan lang ako. Relax ka lang. Kung ano-ano kasing iniisip mo eh. Denver? Melody? Sino yung babaeng buntis na kasama mo? Mr. Romantiko. Paano kung wala ka na? Di
Dear Mr. Romantico, naging mabilis ang sunod na pangyayari. Hindi na nagawang magpaliwanag ni Denver dahil bigla ko ring nilisan ang lugar na yon. Hindi kasi ako makatagal sa aking nasaksihan. Tama ang sabi ni Luis. Hindi ako maaaring saktan ng mga bagay na hindi ko alam. At ngayong lumantad sa mismong aking harapan, ang masaklap na katotohanan, doon ko naramdaman ang masiding kirot at hapdi ng kalooban. Anong ginagawa mo rito? Tungkol sa babae mo. Please, Melody, makinig ka muna sa akin. Sige, mag-imbento ka na ng kwento. At dahil tanga ako, kaya paniniwalaan ko. Oo, ako na ang mali. Kaya patawarin mo ko kung itinago ko sa iyong bagay na ito. Gusto mo nang mangumpisal? Dahil hindi mo na magagawang tumanggi? Kaya nga makinig ka sa mga sasabihin ko. Paano kung wala ka na? Paano ba ang mag-isa? Mula Ngayong narinig mo na lahat, kasama siguro naman mauunawaan mo na ako kung bakit ko nagawang pakisamahan si Bridget. limot ko na. Pero mali pa rin yun, Denver. Maling-mali. Mali na kung mali. Pero yun ang inaakala kong dapat kong gawin. Natakot ako dahil baka kung anong gawin niya sa'yo. Mas gugustuhin ko pang maging isang bangkay kaysa makita ka sa kandungan ng iba. Alam mo bang dahil sa nasaksihan ko, parang ilang beses mo na rin akong pinatay dahil sa sobrang hapdi at kirot ang aking nararamdaman. Kaya nga patawarin mo ko, Melody. Patawarin mo ko. Kahit nun pa kaya kitang patawarin at unawain. Sana sinabi mo lang ang totoo. Baka natulungan pa kita sa dapat mong gawin. Magulo ang takbo ng isip ko ng mga sandali yun. Wala akong ibang alam na solusyon kundi ang kumapit sa patalim. Oo. Ikaw ang kumapit sa patalim. Pero ako ang nahiwa. Ako ang nasugatan. Ako ang nasaktan. Napakasakit, Denver. Sobrang sakit. Tago sa aking puso at kaluluwa. Masakit din ito para sa akin. Nagdurugo rin ang aking puso't damdamin. Alam mo ba kung gaano kahirap ang aking sitwasyon? Ikaw mismo ang may kagagawa niyan. Dahil ikaw ang nagsadlak sa sarili mo sa komplikadong kalagayan. Dahil kailangan kong sumugal. Oo. Ikaw ang sumugal. Pero akong natalo. Kahit sa umpisa pa lang, wala na akong kalaban-laban. Kaya magdiwang ka. Dahil ikaw ang nagwagi. Nagkakamali ka, Melody. Dahil mas malaki ang natalo sa akin. Isa rin akong bigo at talunan. Paano ba ito? Nasaan na po si Daddy? Babalik pa po ba siya? Ewan ko. Di ko alam. Ngayon palang sanayin mo ng sarili mo na wala siya. Bakit po? Ano po ang nangyari? Narinig ko po ang pag-uusap ninyo kanina. May iba na po bang love si Daddy? Hindi na po ba tayo ang love niya? Masyado pang musmos ang isipan mo. Kaya hindi mo mauunawaan kung ano ang nangyayari. Pero bakit nga po? Ano po bang kasalanan natin kay Daddy? Bakit po siya nagkaganon? Kinalulungkot ko, anak. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag at ipaiintindi sa iyo ang lahat. Mawawala na po ba sa atin si Daddy? Iiwan na po ba niya tayo? Mami, huwag po. Huwag po kayo papayag. Mahal na mahal ko po si Daddy. Ayoko po mawala siya. Ayoko po siya mapalayo sa atin. Ayoko rin mangyari, anak.
Mr. Romantiko. Bago ka lumisan sa Mr. Romantiko, bawat lahat halos magkapatong-patong ang hapdi at kirot sa aking dibdib. pinay. Dahil ang anak namin, ang labis na naapektuhan. Paano ba Masyado pa siyang bata at mahina upang pasanin ang isang napakabigat na dalahin. na hindi ko na alam? Nakita mo lang naging bunga ng kaibangan mo. Bakit ba akong sinisisi mo? Dahil ikaw ang may pakana at may kagustuhan nito. Bakit, Denver? Naging sakim ba ako? Naging maramot ba ako? Ginulo ko ba ang pamilya mo? Hindi naman, hindi ba? Naging patas ako. At nakita mo kung paano ako makisama. Natuto ako lumagay sa dapat kong kalagyan. Yan ba ay pinagmamalaki mong kalagayan? Ang maging kirida? Ang maging kahati at kaagaw ng tunay kong pamilya? Kahit kailan, hindi ko tinangkang agawin ka sa iyong mag-ina. Wala akong inagaw na panahon at atensyon dahil binayaran ko ang lahat ng yon. Sa akin galing ang ipinantutos mo sa kanila. Hindi mo dinukot sa sarili mong bulsa ang pinapakain mo sa kanila. Kaya sinusumbat mo yon. Ganun ba? Hindi kita sinusumbatan. Ipinagtatanggol ko lang ang sarili ko. At hindi lang salapi ang ipinagkaloob ko sa'yo. Naglaan din ako ng panahon, kalinga at atensyon para sa'yo. Wala lang ba sa'yo lahat ng yon? Hindi mo ba naramdaman kung gaano kita kamahal? Oo. Hindi ako manhid. At aaminin ko, kahit papano napamahal ka na rin sa akin. Pero mas matimbang pa rin sa akin ang pamilya ko. Hindi naman issue ang bagay na yan. Dahil sa umpisa pa lang, alam ko na yon. Alam mo ba, labis na ako nangangamba? Dahil baka dumating ang puntong kailangan mamili ka sa amin. At pareho nating alam na hindi ako ang pipiliin mo. Kaya nga eh. Dapat sa umpisa pa lang, hindi mo na iginiit ang gusto mo. Dahil magdudulot lang yon ng malaking gulo. At iyon mismo ang sitwasyon natin ngayon. At kasalanan mo ito, Bridget. Kung isang krimen ang mahalin ka, adi sige. Guilty na ako. Isa na akong kriminal. Tama ka. Ikaw ang kriminal at ako ang biktima. Bakit, Denver? Ikaw lang ba ang nahihirapan? Ikaw lang ba ang nasasaktan? Ikaw lang ba ang may puso? Ikaw lang ba ang may karapatang magmahal? Tao rin akong katulad mo. Kaya may puso rin akong marunong magmahal. Nahihirapan din ako. Nasasaktan. Bago ka lumisan, sana'y mapuruan mo. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Hindi ka man lang ba nakahalata? Napakatanga mo naman. Itay, napakaayos kasi ng pakikitungo niya sa akin. At malaki ang pinagbago niya dahil matino na siya. Kaya naging kampante ako. Oh, ganyan ba ang sinasabi mo matino? Ang magkaroon ng karida? Magaling siya magtago. Kaya hindi ko natunugan. Ano ngayon ang gagawin mo? Hahayaan mo ba mapunta ang asawa mo sa kanyang karida? Wala naman ako magagawa kung siyang pipiliin ni Denver. Huwag kang papayag. Ikaw ang legal na asawa. Kaya ipaglaban mo ang iyong karapatan. Hindi ko akalaing magagawa mo yun, anak. Akala ko pa naman maayos na ang lahat dahil yun ang nakikita ko. Patawarin niyo ako, Mama. Kung pati sa inyo naglihim ako. Oh, nung ngayon ang binabalak mo? Hindi ko po alam. Pero kung kailangan ko pong mamili, si Melody at si Angel pa rin ang pipiliin ko.
Pero nakukonsensya din po ako. Hindi ko maaaring iwan si Bridget sa kanyang kalagayan. Dahil magkakaanak na rin po ako sa kanya. Ay, 6 na buwan na po siyang buntis. Diyos ko naman, anak. Masyadong komplikadong pinasok mo sitwasyon. Narito na po ito, Mama. Kaya kailangan kong panintikan. Mr. Romantiko. Bago ka lumisan, sana'y maturuan mo. Meron tayong kasabihan, Mr. Romantiko. Hindi raw tayo maaring mamangka sa 2 ilog. Subalit sa kalagayan naming 3, kaming 2 ni Bridget ay parehong bangka at si Denver ang aming ilog. Kaya ang mabigat na katanungan, aling bangka ang itataob at ilulubog ng ilog? Ang lumuha at sayo. Sana naman, huwag mo akong papiliin, Bridget. At bakit ko naman gagawin yon? Hindi ako tanga. Dahil alam ko, si Melody ang pipiliin mo. Paano kung gumamit ka ng dahas at kapangyarihan? Hanggang ngayon ba naman ganyan pa rin kasama ang tingin mo sa akin? Kung yon ang binabala ko, edi sana noon ko pa ginawa. Salamat naman kung gano'n. Kontento na ako sa kasalukuyan nating sitwasyon. Hindi na ako maghahangad pa ng higit pa doon. Kahit pa alam kong meron na akong karapatang mag-demand dahil magkakaanak na tayo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko tatakasan ang obligasyon ko. Dapat lang, Denver. Dahil kung babaliwalain mo ako, matututo talaga akong gumamit ng dahas at kapangyarihan. Kita mo na? Binabalaan mo na naman ako. Dahil natatakot ako, Denver. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa akin. At kung kinakailangan mo, magmakaawa ako sa'yo. Gagawin ko yun. Magagawa mo yun. Oo. Nakahanda akong lamunin ng pride ko. Dahil mahal kita. At hindi lang yan para sa'yo. Kundi para na rin sa magiging anak natin. Huwag ka mag-alala. Hindi ako naparito para makipag-away. At ano gusto mo mangyari? Makipagkaibigan ako sa kirida ng asawa ko? Nagpapatawa ka ba? Pwede naman natin itong pag-usapan na maayos. Ano naman ang pag-uusapan natin? Sige. Sabihin mo kung ano talaga ang pakay mo. Bago ang lahat, humihingi ako ng kapatawaran sa nagawa kong kasalanan. Alam ko naman ang aking kahibangan ang naging punot dulo ng komplikado nating sitwasyon. Mabuti naman at alam mo, ikaw ang may kasalanan. Kaya dapat, ikaw lang ang nagdudusa. Pero pati kami ng anak ko nadamay. Kaya nga ako nagpapakumbabang lumapit sa'yo. Magkakaanak na rin ako. Kaya naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Siyempre, ayoko ring maapi ang anak ko. Ano ngayon ang gusto mo mangyari? Baka po pwedeng manatili na lang tayo sa ganitong sitwasyon. Gusto mong paghatian natin si Denver? Ano palagay mo sa asawa ko? Tinapay? Tao siya at hindi pagkain.
Hindi siya ice cream na pareho nating didilaan. Di ka ba nandidiri na ang kinakain mo nilalawayan ng iba? May karapatan din ako kay Denver. Bridget, hindi makitid ang isip ko. Kaya hindi ko ipagkakait ang karapatan ng anak mo. Pero, yung karapatan natin sa kanya, ibang usapan na yun. Hindi natin siya pwedeng paghatian. Si Denver ang magpapasya kung sino sa ating dalawa ang pakikisamahan niya. Hindi pwedeng ganito, Denver. Hindi mo kami pwedeng pagsabayin ni Bridget. Ayoko nang may kahati. Kung ako lang. Pero kung si Bridget ang pipiliin mo, magpapaubaya ako. Hindi ganun kadali yung pinagagawa mo. At hindi rin ganun kadali ang sitwasyon namin ni Bridget. Kaya mamili ka. Siya o ako. Siyempre, ikaw ang pipiliin ko. Alam mo yan. Pero alam mo naman ang kalagayan niya. Hindi ko siya basta pwedeng iwan. Ano ngayon ang balak mo? Katulad ng dati? Akin ka sa gabi at sa kanya ka pag umaga. Hindi, Denver. Hindi na uubra ang ganong setup. Kahit hanggang makapanganak lang siya. Kahit na, ayoko pa rin. Sige. Ganito na lang. Sa kanya muna ako. Hanggang sa makapanganak na siya. At pagkatapos, iyong-iyo na ako. Ano? Paano kung hindi ka na bumalik? Paano kung tuluyan ka ng angkinin at solohin ni Bridget? Ayokong sumugal, Denver. Dahil ayoko ring matalo. Ayokong maiwang mag-isa. Kaya sabihin mo sa akin, paano kung wala ka na? Mr. Romantiko. Paano kung wala ka na? Mr. Romantiko, hindi nagawang magpasya ni Denver ng mga sandaling yun dahil iyon ang hinihingi ng pagkakataon. At kahit labag sa aking kalooban, ako'y napilitang pumayag na manatili ang dating setup hanggang sa makapanganak si Bridget. Mahirap mang gawin. Kailangang magpasya ang aking asawa. At natuwa ako dahil ako ang kanyang pinili. Hindi ako naging maramot dahil pinayagan ko pa rin maglaan ng panahon si Denver sa mag-ina ni Bridget sa kondisyong hindi na sila maaaring magsiping. Sa paglipas ng panahon, naging magkaibigan na rin kami ni Bridget at pare-pareho kaming namumuhay ng tahimik. Hanggang dito na lamang, Mr. Romantiko, at maraming salamat sa pagbibigay daan mo sa aking liham. Lubos na gumagalang, Melody. Mga kaibigan, napakinggan po ninyo ang ating dula na ginampanan ng mga sumusunod: Rosana Villegas, Lionel Benamin, Chiquit Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Soundman Jerry Mucha. Sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval, sa direksyon ni Chiquit Amor. Kung di mo nga Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. Romantiko.